Yung aming dalawang kambing dito mga kaprobinsya, oh. Hindi namin sila pinalabas. Binigyan lang ng kumpay. Kasi tag-ulan. Buhay na sila. Naka-survive na sila mga kaprobinsya. Wala nang problema. Purgahin na dito at saka turukan ng vitamins. Pero malakas naman sila kumain. Hindi lang namin sila pinalabas kasi kawawa po. Pag nasa labas, malamig yung panahon. Ang importante sa kambing na hindi sila maulanan. Wala silang ganang kumain. Pag ipasol natin sa labas na palaging may ulan. Goy? Sino mga goy? Buwan kung anong kadya goy. Wala pati hinog abukado goy, hilaw pa. Ulat ka ha, na may mahinog atong abukado para makakaon ka. Magpakabait ka dyan goy. Pati yung iba naming kambing doon, oh. Yung palagi namang pinastol. Binigyan lang namin ng kumpay. Pero kailangan po pag magbigay tayo ng kumpay sa kambing, ihangir. Kasi pag nasa lupa na or maihian nila, madumihan, maapakan, hindi na nila kainin. Daot? Daming alaga natin, oh. Sos! Daghan. Ano? Gansa, hindi lumapit. Nailang sila dito. Mas gusto ko pumapakain dito sa mga Bermuda. Para hindi mabaon sa lupa yung mga feeds na ihagis natin. Mga manok natin dito mga kaprobinsya, kandahan na namin kinatay. Sa mga nakarang araw po, nagkatay tayo ng isa. Yung pabo, hindi pa yan pwede. Pero yung mga manok natin na galing kalaki, pwede na yan. Yung, hindi pa kami nakalagay ng bakod para sa ating mga pabo. Para sa ating mga bansa. Kasi tuwing umaga po, napakaingay po ng mga kaprobinsya. Sila po yung gumising sa amin. Yung ating mga gansa. Yung mga maliit ba ng kuan. Marli agwa. Paborito nila yung udlot. Kasi
malambot pa. May mga sisiyo pa kami dito. Pag nasa probinsya tayo mga kaprobinsya, tapos may mga alaga tayo, wala nang arte-arte pa. Lalo na pag magbigay tayo ng pagkain sa ating mga alaga. Lalo na yung kalabaw. Pag mag-alaga tayo ng kalabaw, maputik. Hindi to pwede sa mga kuan ba, maarte yung ganitong trabaho. Yung mga kambing namin dito, yung mga lalaking kambing, yan po, nakagawan yung mga kambing natin dito sa kumpay nila. Dahon lang ng ginilina ng ibigay. Dito sa amin, wala kaming pag-alam kung ano yung ipakain namin sa ating mga alaga. Basta dahon, basta kailin nila, basta hindi nila kalapit. Binigay namin sa kanila. Mga lalaki po ito. Sa ngayon po, puro cook kami lang yung binigay namin sa kanila. Hindi namin hinaluan ng feeds. Pero pag gusto na natin sila ibinta, pwede natin maghalo ng feeds sa kanila. Tapos binawasan namin ng konti yung kupramid. Siya yung pinakamatanda dyan mga kaprobinsya. Pero dati napakabatot po niya. Kung hindi lang natin yan pinalabas o hindi natin ipinastol, hindi yan mabuhay. Kasi napakadali po niyang minalay sa kanyang nanay. Kulot-kulot pa yung balahibo. Kung magtapang-tapangan siya dyan, pwede naman natin siya ibinta. Pira na to. Ibinta natin to. Nagmumukbang. Ayan. Okay. Wala sila pili sa mga dahon dito. Yung isa lang dito yung takot. Takot siya. 12 pala yung kambing natin dito na lalaki. May mga maliliit pa doon. Siguro sa mga 2 heads or 3 heads yung lalaki doon. Yan, kain kayo. Dalawa pa yung lalaki natin dito na walang sungay. Yung isa oh. Gapong klase yan. Aon. Kung malaki ka sana yung area natin, pwede tayo magparami ng sunang kambing. Pero may mga napil tayo na tanim dyan para lang yan sa ating mga baka. Ang maganda po mga kaprobinsya, kung may mga alaga tayo, pag kailangan natin ng pangkuan, pang ulam, pwede tayo magkatay o pwede tayo magbinta. Naisip ko po mga kaprobinsya, kung kailangan tayo ng pangbaon ni Jigger Junior sa loob ng isang linggo, pwede tayo magbinta ng isang kambing. Pangbaon lang. Tapos kung kailangan natin ng pang tuition, kung marami tayong baka, pwede tayo magbinta ng isang baka para pang tuition. Kaya isa sa mga dahilan dyan na may mga babae tayong baka, yun po ang target natin. So sa mga nagtatanong dyan kung magbinta pa tayo ng mga bagong walay, sa ngayon mga kaprobinsya, wala pa tayong balak na magbinta ng mga bagong walay. So 2 years from now siguro mga kaprobinsya, mukhang darating na tayo dyan pag dumami na ng gusto yung mga babae natin na baka. Sa mga kambing natin, marami na tanong kung may mga babae ba tayo na for sale. Sabi ko po wala, kasi yung mga babae natin ngayon dyan, inalagaan po natin. Ang maganda sa mga kambing na ganitong klase, mga matibay po sila sa sakit, mataas po mga resistensya nila mga kaprobinsya. Hindi katulad sa mga pure blood na hindi sila pwedeng alagaan sa ganitong lugar o hindi sila pwedeng alagaan sa ganitong sistema. Napakadali lang magkasipon. Dito sa atin nagkalat lang yung mga kuwan dyan. Tapos walang dingding, malamig. Pero hindi naman sila nakaapak sa lupa pag may ulan. So base po sa ating experience dito, kahit ganito lang yung sit up natin sa ating mga kambing, okay naman. Basta mabigyan lang natin sila ng insaktong pagkain
makakain na sila ng copra meal, makainin ng tubig, goods pa rin yung resulta. Lalo na pag marami sila, umabot ng mga 100 heads, tapos nasa isang kuan lang, isang kulungan, napakaganda siguro tingnan. Pero hindi na po natin kaya pag umabot pa sila ng 100 heads. Kailangan po natin magbawas. Yung kaya natin nasa mga 50 to 60 heads lang. Andito na po yung kalabaw natin mga kaprobinsya, oh. Si Paula. Paula po, negative. Hindi nabuntis si Paula. Sa mga nakaraan po, pina-check po natin yung ating mga alaga dito ng technician. Bali 8 heads po yung pinakapa natin. 3 kalabaw, 5 baka. Yung 3 nating kalabaw, puro negative. Tapos yung ating baka, isa lang yung negative, si Winay. Pero good news pa rin kasi nakasal agad siya ni Limet. Pero yung kalabaw natin, negative. So si Paloma, sa mga hindi po nakapanood dito, wala na dito mga kaprobinsya, bininta na natin. At si Paloma po, may nagtanong kung magkano yung inabot kay Paloma. Nabinta natin si Paloma sa halaga na 54,000. Tapos si Bay Ansel, ibininta din natin para pang gagagastos sa ating mga alaga dito. Si Bay Ansel, ibinta po natin sa halaga na 44,500. So yun po ang inabot kay Bay Ansel. Namangha yung kubrador kasi napakadali lang daw tumaba ni Bay Ansel. Si Bay Ansel po native lang at wala po tayong balak na alagaan siya ng matagal dito sa ating area. So nabawasan na po yung mga alaga natin. Isang kalabaw yung nabawas at saka isang baka. Parang na-discourage na tayo na mag-breed ng kalabaw mga kaprobinsya. Mas mabuti pa yung baka kasi isa lang yung nag-negative sa ating mga baka out of 5 heads. At sabi naman ng technician mga kaprobinsya, mahirap daw mabuntis yung kalabaw compare sa baka. Gibutan nga nagyabon nagtambal dong. Si Paula mga kaprobinsya, kung sakali ibinta natin to, mas mahal to compare ni Paloma. Kasi marunong ko siya maghila ng karosa. Pagdalhin natin to sa stockyard, pag-agawan to, basta mura lang yung presyo natin. Hindi to bababa sa 55,000 kung sakali ibinta natin to. Tapos yung kapital natin sa kanya, mura lang. Lalo na pag naturuan namin siya sa pag-araro. Yun po ang project namin sa sunod, naturuan sa pag-araro si Paula. Sa ngayon mga kaprobinsya, doon tayo sa baka mag-focus sa pag-alaga, patining at saka breeding. Itong si Tisoy, sa tingin ko po hindi siya magtagal ng husto dito sa atin. Ito pag lumaki to, maging matapang to kasi sa ngayon pa lang mas matapang pa siya compare kay Rambo. So kailangan natin na makabili ng maliit na kalabaw para habang maliit pa maturuan namin sa paghila ng karosa at saka maturuan namin sa paghakot ng kumpay, maturuan namin sa pag-araro. Kasi pag ganyan na kalaki yung turuan mga kaprobinsya, medyo mahirap na, hindi na mapigilan. So yan po ang inabot sa ating kalabaw mga kaprobinsya at baka. Si Paloma 54,000, si Bay Ansel 44,500. Inalagaan natin si Bay Ansel sa loob ng 2 buwan. Yung mga napir namin dito, mga native lang yung napir na to mga kaprobinsya. Kasi nung nagtanim kami dito, wala pa kaming available na napir pakchong. Ngayon na palaging umulan dito sa amin, samantalahin po namin na magtanim ng napir doon. Si Jen ginamit sa pag-araro. Pag mag-breed tayo ng kalabaw, medyo matagal sila maglandi, tapos matagal din mga anak compare sa baka. Si Jen matagal na po siya dito sa atin, halos kasabay sila ni Basya. Mabait na si Jen, marunong umatras. Itong si Jen, patabain namin to. Gahi kay Jo. May gamot. Kanay lubis ha. Dugan na ay. Ka. Galagunot yung gamot.
Kalma na kayo sa Mundaro. Kalma-kalma lang. Dito sa kabila mga kaprobinsya, oh, tinaniman din nila ng napier kasi may alaga na po silang baka. Dati po dito namin pinasol yung ating mga alaga. Ngayon hindi na pwede kasi may napier na at saka saging, may niyog pa. Yan. Murag kulang tong italanong na to sa? Kulang tong italanong. Tamnag kalabasa o kulang. Kaling daghang manok dili po. Good girl, Jen. Pinapro na ni. Pudlinga. Mabok pa siya. Gahik ay ba sa kayo magkuan? Dalan to yun siya. Ito tus palo kusog patumudaro kay ka oklab yun eh. Guba lang barka sa. Hinahangat ko parda sa rail yun. Dili po ray lang barka sa. Hindi. Parehas to na dili. Ini. Lig una. Mga orly klase. Ang ganing ito. Ngisi-ngisan. Mo na ipadunta pa ayaw. Bawag na eh. Pag mulubong akong birahon. Gahe makay nagdili ni padunta lag Bargas. Mukhang kulangin yung aming ang tanim dito mga kaprobinsya. Dito mga kaprobinsya, oh. Pwede pa tong taniman. Yan po ang pakinabang ni Jin dito sa amin. Kahit hindi siya nabuntis, sa ngayon na wala pa tayong kalabaw na marunong mag-araraw, except sa kanya, hindi muna natin siya ibenta. Patabain muna natin sa mga kaprobinsya para maging malakas ng gusto. Maganda yung ganitong panahon, oh. Hindi masyadong malakas yung ulan, maambon lang. Maganda mag-araro. Hindi madaling mapagod yung kalabaw. Pero pinapahinga na po namin si Jen. Yung ganito kalaking area, pag mainit pa ngayon, wala na, hinihinga na ng husto si Jen. Pero maambon po, walang init. Si Jen, wala lang, relax lang, hindi siya hinihingal. Inupahan lang natin yung area na to mga kaprobinsya, hindi to sa atin. Darating din ang time na mabawi na to sa may-ari. 10 years po yung kontrata namin. Lagpas 5 taon na po yung na-consume natin. Si Marites, oh, busog. Malakas po siya kumain, mana sa kanyang nanay mga kaprobinsya. Tiga palaliad, yung bagyo. Ano yun, nanay baka sulod na eh. Mabait yung baka natin na si Marites. Nung lumabas si Marites mga kaprobinsya, may bukol po siya dito. Akala po namin na mawala lang to kasi may mga baka po habang maliit pa lang may pasong, pero pag laki nila mawala lang kasi babae po si Marites. Pag native na baka wala pong ganito, at hanggang ngayon, oh, dito lang 2 taon na si Marites. Pero yung kalabaw mga kaprobinsya, sa loob ng 2 taon hindi pa yan maglandi. Yan, anak ko ni Bitang. So kapatid niya si Junior Pogi. Si Bitang po, swerte tayo sa pagkabili sa kanya mga kaprobinsya. Kasi 30,000 lang yung bili natin sa kanya, pero ngayon may 2 na siyang anak at magtatlo na kasi buntis na po si Bitang. Yan po ang maganda sa baka, lalo na pag magkabili tayo ng gatasan na hinahin na ba, tapos sundanon. Ito yung baboy sa ating mga kasama.
Dalawa na po yung baboy nila mga kapabisya. Tingnan niyo po. Yung isa, ang litson na. Nasa sunod ng mga buwan. Bumalik na sa normal yung sitwasyon dito sa amin tungkol sa baboy. At yung isa, oh. Ito po. Yan. Ito po yung share sa ating barako. Tapos may isa naman na nakastahan. So, hindi sila mawala ng baboy dito. Sila yung nagpakain dito sa baboy. Ito po. Pwede na malitsyon. Pwede na nis pamalay. Yan. Ito yung kanila. Libangan nila ba? Pero sa ngayon mga probinsya, hindi pa masyadong masaya yung mga nag-alaga ng baboy. Kasi mura. Basa yung kanila, oh. Pero ito po, mataas na itong resistensya, hindi na ito magtae kahit basa pa yung higaan nila. Anak to sa ating barako. Dito sa amin, hindi po masyadong marami yung nag-alaga ng inahin. So, ilan na yung nag-alaga dito, tapos may kapitbahay pa kami na may barako siya. Saka yung barako natin, hindi naman siya pwede pag siya yung dalhin natin doon sa may mga inahin. Ayaw lumabas doon sa kanyang kulungan yung ating barako. So ang ginawa po, pag gusto silang magpakasa sa ating barako, yung inahin po nila ang dinala dyan sa ating area. Pero safety pa naman tayo dito sa ngayon mga kaprobinsya. Wala pa namang ESF dito sa amin, so okay lang kung magpapasok tayo ng inahin. Kapitbahay lang namin yung inahin. Malapit lang dito sa aming area. Marites, Marites, Marites. Anak siya ni Pogi. Si Pogi, nagbinta natin sa laga ng 120,000. Tapos dinala sa stockyard, mukhang umabot to ng 130 siguro. Tapos yung nanay niya mga kaprobinsya, hindi po masyadong native. At ngayon, pinakasahan natin sa Nilimer. So yung anak niya, upgrade na. Mataas po hinala natin kay Marites na siya buntis. Si Limer po, basta maglandit ng gusto yung baka. Bihira lang pumalia si Limer. Pero anak ni Marimar, balak natin ibinta lang natin yan. Kasi nagpositive na yung baka natin na si Batang. Yung galing sa Batangas na nabili natin sa Amlan, pati si Bitang. So, yung mga lahi lang nila yung gawin natin inahin. Butan guys siya, oh. Hindi na nuwag. Hindi katulad sa nating baka doon na malapit ng mga anak. Isog kayo. Hindi tayo magkalapit ng ganito. Yeah. Hindi natin mahawakan dito yung isa nating baka. Pero si Marites, okay, tiyakapin pa natin. Walang problema. Mabait siya. Hindi siya nagmana sa kanyang nanay na matapang. Yung nanay niya si Bitang, matapang yun. Ano lang ipinasta. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin, oh. Binigyan kami ni Nang Dayna ngayon ng ulam. Dinalhan kami. Yan. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Imboy. Yan pare Andre kay na tuyo. Sing. Basta ibubalos siya. Kaya kasi ginito ito laka. Dito kayo. Kasi kapuli. Ano ba? Puro kayo putos dito. Gibo. Aling ko Kimboy. Basit to. Oh. Parehong po niya dire. Kaya nakaari-ari ito siya dire. Oh. Nga namutos na siya. Oh. Dala na siya. Sako. Balos to. Ipake ang tuloy. Bakit? Kaya kaya. Kabot-kabot tayo ng trabaho na nangyayari. Utot na ko rin. Nagdagay siya. Kasi doon dito siya. Basta di mo siyang tono dahil kaya pala inyo mo. Dito sa mga dito tono. Tono rin na kayo rin ang bagay, Lord.
Ang Butas lugar. Ito may mag-aawin ko ba? Nilado kayo. Tingnan. Kung magkilaw sana, pag Gmart mag-up. Nay, back up. Oo. Ah? Patubo, patubo. Batabo. Pero tama oh. Pilak kilo yung bugas mo ako. Pero minosa juga diskarte desa. Ojo kan aktos birthday nga gidapit ito. Gani. Pili yun. Apig yun. Ay, mag-reset ko dito. Ha? Mag-reset ko nito niya po. Imo man sa on po? Nulungan ako nga. Pwede ka. Ano umbang ganing na pagi agak na pagi sungay na gigugos kay kinahanglan mga luwas-luwas ning kuan. Ya bigas pa ni Eday usaha makasiday. Kita gani o nga digto mo gani mi para maka tipid ni. Luwas ng kuan. Unahan mo naman sa dito po. Tapon, ugat. Oh. Nga ba tamag to ka kita bila sa balay ng dahil na extension port. Kung mo kita ka lang. Ako may nakita. Dito sa record. Si Aura ganun yun. So na, mura na pero dako pinagasto. Dito, kanitan unang... Di na. Di ko silbi ng mga sapata o ban. Kailangan mo lang i-return na. Dili mo na parehirag. Sik isda gani naman tayo mga naog. Wala yung hangin. Na mga aquarium, mga adyo ko hangin. Kita lagi sa videos na na sa YouTube nga naidago kay kita kung mahal ko magana. Ay, dong. Namo ko na nas ko. Mahal ko pa ko ng kilo. Eh, vlog ito, mo lang pa nga lang. Eh, ulam. Dao sa minuta nga na sa gatos kabok mo. Ya, kasi naman naghahanap pagpangana. Ka. Ini replyan. Kaya na ko. Hindi na sumuya. Mabak lagi kayo. Aba, Ito na. Silingan to lagi daw. hindi lang yun. Lalo ang braso. Sige kita na to. Anong kasi ako ko na yung sugo ko. Kaya lagi yung gala mo ga na ko dito kay. Ang ito sa mga sila. Masih orang berkawin dengan itu dito. Wala. Para makaluwas-luwas ko siya dito. Oo, mo gitu. Ganyan siya ng empate na. Kaya yung ipo yung wala silo. Na ito na sundalo pa ka. Kwarta pa ka. Kapuyo pa ka. Grabe na kita reduce na kasi tao kaya napunta May na. TikTok. Padulong ang kanya. Ito pa rin. Ikaw, hindi mo trabaho. Wala, di ka mapuyog sa lahat. Dahan kampo. Hit mo na ikaw nagbutang dahil para katulog yun. Birahan madili yan. Pwede yan mo. Tirada ato. Ito lang tango atong pulang naman. Kasi kuya makanin mo tapad sa. Kuya ka na. Ito ni Maro. Yo. Kaya gawin sa magana. Kuya. Kere.
Kuya, pwede magkuya ka? Ito may binakabasa niya.